So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, as promised, after natin reviewin yung first round ng Pedestal 3, naka-schedule na agad ang 6th threat versus Kram. So wala nang shoutout, sabi ko nga sa inyo, wag na kayong mag-request ng mga battles na nasa tournament kasi alam nyo naman yan, since day 1 sinabi ko na yun sa inyo na ito yung plano, na yung buong tournament is hindi nyo na kailangan i-request kasi lahat ng battles doon sa tournament isang bagsakan yun, 15 days or 1 month kung dalawang tournament. So yun, sa mga nagre-request ng 6th threat versus Kram, shoutout na lang sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin, pero ganun yung gagawin natin. Okay, so ayun, katatapos lang natin sa mga hindi pa nakakapag-check ng channel natin, tapos na po yung Pedestal 3 first round, no? Nasa channel na natin yun, so pwede nyo i-check. Ngayon naman, pangatlong battle sa Matira Mayaman. Na-review na natin yung Mot J Black, na-review na natin yung Akata versus Badang. Nasa channel na natin yon. At ito, yung pangatlong review natin sa Matira Mayaman, 6th threat versus Kram. Sobrang lakas daw ng Kram dito. Sobrang prepared daw ni Kram dito. So yung 6th threat naman daw, nakakatakot daw yung ganitong 6th threat. So nakaka-excite. So wala na akong ibang sasabihin pa. Umpisa na natin to. Let's go. Ng coin toss! Let's go! Si 6th threat, pinili niyang mauna si Kram. Pangil sa pangil, matira, mayaman, sagpangan na! Yo, malinaw. Ikaw ba si... Plovert Floy Kagampang? Tanginang apelido yan, tunog pa kangkang. Hindi. Siya si Floy. Siya si Floy. Yung bumatil sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawan na sila. Nandito si Mami, nandito si Daddy. Yung isa mataba, yung isa chubby. Sino may sabi? Si Kuya Gary. Panalo ka doon pero di ka pa happy. Saka tatiko, tatakit, nandito ka lang sa aming victory party! Wow! Baka utuin mo rin yung mga crowd dito, ha? Kupal ka pa naman! Ang problema lang, paano mo ko papaandaran? Nasa Cebu tayo ngayon, neutral yung mga yan! Mga yawa, game! Kinsay nakakita sa short film aning buang. Haha! Mayogit ka mo acting, Choy. Kita ka to. Luyuan ang kahumayan inyong barangay. Maunga! So Bisaya, hindi natin maintindihan yun, sayang. Gusto gani ka mo ikyas! Si Batna! Ay! Padugay-dugay ka, paksit ka! Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos. Pues, ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Okay. Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay na bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Laban yun ni Apex nung final, sapatos mo, Taula Battery. Taula Battery. Gusto niya magtagalog ng maayos yung iba, yun ang kinagagalit niya. Tigas na mukha mong mamuna ng pananagalog tapos panay Taglish ka? Hipokrito! Bukod sa pagtataglish, puro fake angle kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero, score.
Pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you Si see source. Sa Barbero Umi-score? Ganong linya pang finals? May maanggel ka lang boards? Nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo pang sword? Yan! Okay. Yan ang champion nyo! Napakasinungaling. Una sa lahat, wala dun si Apex, kay Looney mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yung tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang Liar Evil kasi bakakon ka! Bakakon ka, Liar Evil. Hindi ko alam to. Eto pa! Dis na kay Flo G at ang sabi niya, nakiusap daw si Flo G kay Looney na ilapit kay Enigma. Pero yung linya na buko. Video reaction din mismo ni Looney, sinabi niyang hindi yun totoo, kaya Okay. baka ako... Okay. So, alam niyo naman siguro yung nagkaroon, no? Or sa mga hindi pa nakakaalam, year 20, basta yung pandemic, I think pandemic yun. After ng 2019 finals, sa Buhay Finals, nagkaroon ng distrakan, yung dalawang to, Flo G at Sixth Threat. Yun yung naglabas si Flo G about dun sa Anli, yung kanta ni Flo G na Anli. May linya kasi si Flo G doon sa kanta niya na 6 na pung sako. So, syempre kapag in-English mo yon 60 sacks, no, parang 6 threat sacks, ayun yun. So, kaya nagkaroon ng this back si 6 threat, yun yung expired, Anli tapos expired. May linya naman si 6 threat doon na X ka bata Leon, parang ganon. So X battalion yung tinutukoy niya. Tapos after nun, pasa load kasi nga expired, tas pasa load ni Flo G yung ano yun, ano ba yung mga linya dun sa sa pasa load. Nakalimutan ko na kung ano yung mga linya dun ni Flo G sa pasa load. Tapos after nun 2G naman ni Sixth Threat na nakalimutan ko na yung mga lines, no? Basta pakinggan nyo yon, basta sagutan yon. Okay? Yung sinasabi ni K-Ram dito na linya ni Sixth Threat, alam ko sa kanta yon, hindi ko lang sure kung sa expired ba yun or sa 2G. Okay? Tapos nung pinanood ko yung review ni Looney, totoo yung sinabi ni K-Ram na maski daw si Looney is tinanggi yun na hindi yun totoo kasi napanood ko yung review ni Looney dun sa 4 na kanta na yun. Yun. Mismo ni Looney, sinabi niyang hindi yun totoo, kaya bakakon ka, liar, evil ka. Ganon magpakanta, Ploy. Hindi yung tatanda at lilipas. Nagsinungaling na lang si Gago. Yun na lang ang tanging way. Ang lupit ng naging play. Drawing lang yung palabas, kaya nga 6A. Ang lupit ng 6A, okay? Sabi niya kay Shernan, Drawing yung palabas, kaya nga 6A, no? 6 na 6 threat, tsaka A, parang winner play na lang niya yun. minsan na, kung alam mo lang. Kaya nga 6A. Ang lupit nun, par, kung alam mo lang. Sabi niya kay Shernan, minsan na akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin makaraos. Kultura natin makaraos. Hoy, salamat ha. Ikaw pala dahilan, tang inang to. Lift up, Looney, sa kultura mga walang naiambag. 187, XB, sino ba yung mga yung Brad? Dito kayo magpasalamat kay Ploy Ploy! Proklama ang puta! Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakaraos yung kultura, masyado kang pabida! Kilabutan ka sa mga bumabat ng quarantine battles para lang masalba yung liga! Tsaka mahiya ka kay Enigma! Ako,
Mapa-PSP o flip top pag sumampa laging ganado. Obligasyon sa pareho na gawa ko. May naiambag kahit papano. Kaya maling marume yung 3GS, kami yung malimit magtrabaho. Mas pinili mo yung flip top, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip top, tarantado. Kaya anong tirador? Baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Ang ganda nung damit ni Sixret, oh, umiilaw yung crosshair. So, props doon. Pero round 1 ni Kayram, para sa akin masyadong naging mahaba yung yung mga Bisaya na linya ni Kayram. Kaya medyo hindi ko maintindihan yon or hindi ko na-appreciate kasi alam nyo naman na hindi ko naintindihan yung mga ganun. Tapos, yung mga jokes niya, pasok yun. So, para sa akin, pasok yun. Pero, medyo kulang. Kasi, medyo na-stretch yung mga Bisaya lines na which is hindi natin maintindihan. Nakulangan lang din ako sa mga... Yung ender. Solid yung ender ni Kayram. Malakas yun. Pero, yun nga. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko naintindihan yung mabisaya na linya. Kaya, medyo napabagal yung cope ko dun sa round 1 ni Kayram. So ayun, pakinggan natin si Sixret. Round 1, Sixret! Let's go! Yo! So luto, bias yung sa Davao. Talaga, pre? Pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Davao? Bias? Huwag kami tungaw. Baka nakakalimutan mong walang 3GS sa Mindanao. Game! Isa lang masasabi ko sa'yo, tol. Badang. Kayram, ano tong naririnig kong talo ka daw kay Bedang? Kahit idaan mo sa Rong Graham, Kate Kaylan, di mananalo yun, Kayram. May God, 5 taon na yung caveman. Kayram naman. Kailang ba yan? Kayram ka niyan, tas caveman badang. O sige, game! Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilalanak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lilja na nadama, yung kirot sukdulan ba? Wala pa! Nung si Lilja na nadama yung kirot, sukdulan ba? Ganon ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang molesta yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Kaya hanggang ngayon, wala pang anak, hoy, Bisayang baog. Tingnan mo si Lord na nagrebat, puro damay ug liwat, kining taong walay liwat, hoy, asamang ka na liwat! Ano pangalan ng GF mo, Irish? Iris. Hoy, Iris! Pangaralan mo to! Natatakot pa ba sa karma itong gago? Nako, huwag ka magdadalang tao hanggat di nadadalang tao na to! Gaza, Israel, pinrolong pa talaga. Katanungan lang ay kung napatunayan mo ba, kung katibayan ay wala, ba't pinahaba mo pa? Pero yung Gaza, Israel,
Pagkahenyo, kopya neto dun sa aking spit, yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng estilo, wag kang sasabit, hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza strip. Ano yung rhymes clever? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pues bali ka sa rhyme bender. Woo! Kaya ano? Tang ina, basag. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, malakas yun. Bali ka sa rhyme bender. Sa strip. Ano yung rhymes clever? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pues bali ka sa rhyme bender. Tang ina. Ang lakas nun. Kaya ano? Nang rape ka ba talaga, hoy badang? Di. Sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. May mali man o wala, hindi na para kinikwento. May mali man o wala, ang alam ko lang, wala. Hindi ako perpekto, ganun lang yun. Bakit? Napakinggan mo ba yung side niya? O ni Kane? Motherfucker, don't lie! Para saan yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun lang yun! Utang hindi na ako makapag-comment. Gusto ko na munang patapusin si Sixth Threat. Easy! Yes, pussy ass bitch! Out of here, boy! Pinagtawanan pa yung... Pinagtawanan pa yung business niyang chili garlic. Dahil doon, malapit na maging millionaire yan. Kumpara sa clothing mong puro kaanak lang daw nabili, sabi lang yung Tito Sernan. Chillionaire versus chili garlic. Ba't mo kinompare yan kung siya magiging millionaire sa chili, ikaw chillionaire lang? Di ba? Ginahasa gamit isang topic. Saksi lahat ng nandyan. Ganon, magbigay pugay sa nag-iisang badang ang alamat ng round 1. Nanalo ba? Natalo? Talo na naman. Yo, ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin si Badang, marami pa tayong Pag-uusapan. Ang ina mo! Round 2! K-Ram! Tang ina, props. Oh. Okay. Medyo mahirap yung kalagayan ko sa part na to. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya titimbangin. Kasi may nagbisaya rin si Sixth Threat, nagbisaya din si K-Ram. Pero para sa akin mas naging mahaba kasi yung bisaya na linya ni K-Ram eh. So parang kumain yun ng kalahating round eh. Kaya 'di ba? Kumain yun ng kalahating round pero yung pinaka-ender ni K-Ram, pasok yun sa akin. Maganda yun. Pero yun, overall masasabi natin na sakto lang yung based lang sa mga naintindihan natin, masasabi ko na sakto lang yung naging performance ni K-Ram sa round 1. Pagdating sa round 1 ni Sixth Threat, andun din yung mga tawag dito, andun din yung mga Bisaya moments. Pero para sa akin, mas mahaba naman yung mga Tagalog na banat ni Sixth Threat para dito. So, may mga parehas naman, may mga hindi natin naintindihan na linya kasi nga may mga parehas silang Bisaya. Pero para sa akin, mas naging siksik, mas mabigat yung mga banat ni Sixth Threat dito. Kasi andun yung ender lalo, no? Malakas yung ender ni K-Ram pero para sa akin mas naging malakas yung ender ni Sixth Threat dito na si Badang, round 1 lang natin si Badang tapos marami pa tayong pag-uusapan. Sobrang solid nun. So, ayun. Mahirap tansyahin pero I'll go for Sixth Threat sa score na 9-8. 9 lang muna kasi medyo nakukulangan pa ako kasi tsaka may mga hindi pa ako naintindihan na mga bara dito ni Sixth Threat. Pero yung construction, execution, delivery, okay yon. Medyo nabitin lang ako kasi hindi to yung inaasahan kong salpukan ng round 1.
gusto ko pure Tagalog, pero maganda yung rebat ni Six Threat na luto yung sa Davao. Bakit yung nag-champion ako sa Manila, wala ko yung nasabi. Diba? Solid yun. So, konting edge lang kay Six Threat. Mas nagustuhan ko yung bigat, mas nagustuhan ko yung punto nun. So, 9-8, Six Threat. Let's go! Sa totoo lang, ayoko talaga makalaban to si Six Threat. Kasi napakabuti nito. Bukod sa nakapag-show sa ibang bansa, may magarang kotse, talagang bulusok yung karera. Palaging laman ng gig, meron pang business. Kaya sobrang easy magkapera. Sobrang humble, mapagbigay, talented, tsaka gifted. Halos kumpleto na yung skill set. Kaya bago ako mag-umpisa, palakpakan muna natin yung mga achievements ni Flo G. Round 2 game! Eto na! Ito na. Tinira niya si Flo G kahit wala siyang mali na nagawa nun. Floy! Mali ka ng hinamon! Alam mo kung anong malupet at malala doon? Yung namumuna ka ng kanta, sa akapela ka nag-champion! Okay. Sabi niya pa, game pa sa gera, kita-kits sa kapela. Wala kang gigs nung pandemic, kaya please lang aminin mo na dis na kaya mo sa dinis la kapera. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panay tira mo sa XB, tapos ngayon pinapasahuran ka ni Badger? Haha! Yak! Di kasi umugong nung nagkampiyon, baka daw sa music magbago pa. Pinaglalaban mo yung lyricismo sa Pilipinas, tapos nagdonggalo ka. Dong! Galo ka? Oo, sumali to ng donggalo kasi wala nang karir si Bisakol. Inisip nila mahusay ka kaya madalas kang maimbita tol. Idis mo sila bilang ibayo, yun ang hiningi nilang pabor. At para makakuha ng bunga, ikaw yung ginamit na tirador. Outsu! Oo, nagpagamit tong tirador at sa patibong ka pa tumapak. Kasi inisip niya yung circle niya mas lalo palalawak. Yung inakala mong tagumpay, siya lang din yung napahamak. Paano makakatama tong tirador kung di marunong yung humahandle, tanga? Gago. Iniba na naman niya yung... Sip-sip kay kuya! Tapos pinangalan ng ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Puts! Napasubo! Di ba laking 187 ka? Sila kamuwang yung Lodi. Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nozomi. Congrats! Siya daw si Nate Robbins. Yung mga reference ni K-Ram about dun sa grupo, medyo hindi ko na maintindihan yun kasi ako personally, wala naman akong alam sa personal na buhay ng mga battle MC. Ano lang ako, sa rap battle lang talaga. So, yung mga angulo ni K-Ram dito against Six Threat, medyo hindi ko na yun maarok. Son, hindi six-footer pero nadakdak. Pwes, ako si Jake Paul, pagdating sa punches, itong Nate Robinson nyo babagsak. Okay. Kaya yung inakala... Jake Paul, Nate Robinson babagsak. Sa mga di nakakaalam, nagboxing po si Nate Robinson at nakalaban po yun ni Jake Paul at yun, knockout ang inabot nun. Tamo na bonus round, ngayon ka matututuboy. Di mo ko mauuluhan, di mo ko mapupusoy. Nag-aantay ka pa ba, Ploy? Kung puro banta ka lang, talagang di matutuloy! Ano? Alam ko na mga sasabihin mo na nagsusulatan kami. O baka defense mechanism mo yan, tol, gawain mo kasi. Sobrang guilty. Kaya maang-maangan na lang tong gagong to. Tulad ng simpleng pag-utot, ibibintang pa sa iba, wag lang sumingaw yung baho mo. Diba? Sinachat mo si 3D. Tas binibigyan mo siyang bonus. Ang di mo alam, yung linyang inaambag sa'yo, sinisend niya sa GC ng Motus. What the fuck? That's a fact. TNT. Tirador ng timog na may pekeng karangalan. Nagpi-PM kay 3D pag may laban.
Kala ko ba alert tong smart? O ba't parang nag-smart alert para tong TNT mapasan? Kaya Ayos yun. pasalahatan ng tropahan itong 6, iinda. Tignan ko lang kung masikatan ka pa ng araw. Sige, 6 PM na. Okay, round 2 ni K-Ram. Nakarinig na tayo doon ng mga Tagalog at masasabi ko na mas naiintindihan ko yung round 2 ni K-Ram. Pero ang hirap i-judge ng battle na to. So, gusto ko munang pakinggan sana yung round 2 ni Six Threat para mas maging mas matansya ko. Pero sige. Round 2 ni K-Ram, pinaka nagustuhan ko doon yung pinapasahuran ka ni Badger. Gustuhan ko yun. Tinira mo si Flo G. Tapos ngayon, pinapasahuran ka ni Badger about dun sa XB. Tapos yung pandidis yung mga paratang ni K-Ram about dun sa mga lines ni Six Threat dun sa line ni Six Threat dun sa kanta ng 2G tsaka expired doon lang doon lang umikot yung kay 3D sa kilala niyo naman siguro sa 3D yung pedestal 2 champ ano pa ba masasabi ko sa round 2 ni Kaya? Actually yun lang diba? Doon lang umikot. So siguro pakinggan muna natin yung Six Threat, pero so far malakas yung round 2 ni K-Ram, pero nakukulangan pa ako sa effectivity ng mga angulo at mga himig. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nagpunta si Six Threats nagpunta si K-Ram sa inside na about sa grupo na hindi natin maintindihan yun. Okay? So let's go. Round 2, Six Threat, let's go! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ni Shernan? I mean, nagets mo ba yung diferensya? Kung gaano ka-insulto yun sa'yo, Repa? Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! Okay? Game! Round 2. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo itatago to, men. Anak ni Francis M. ay umamin kahit mahiyain, pero yung pustiso mong ilang taon na kailan mo pagsasalitain. Ito namang si Phoebus, inaasar ka, pangil sa pangil daw, So ang bait mo pala pag naging zombie. Pag nagkataon malamang, kung di mo kayang mangagat, abay paano na lang yan? Pag nakakita kang tao, tatahulan mo na lang. Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Wala tuloy. Kaya pala madalas nagcho-choke sa round 3. Shit. Doon ka naghahang-bay. Si Boy Pustiso nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtahi ng bara. Hoy, bata ka pa. Ginagaya mo si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian. Mag-bars kang tanga. Aray ko, sir. Speaking of Apex, nung finals namin, makikita nyo sa video, gumaganon to sa likod, Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo'y salpak. Habang nanatili sa babae ang karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Sa round 2 niya kay Badang, bigla nag-double time, Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin, kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin, kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Speed rap inilunggo.
Tas grabing pangingayin ko kay GL sa mga post dahil sa wrong grammar niya. Eh si Lipcram yung kabatel, huwag kang squatter, tang ina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga Leyte yan sila, o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani siya? Tangina mo. Tulad ng ginawa niya kay Unico. Ha? You one sneaky little rat. Napanood nyo? Yung kanilang laban? Nilabas niya yung screenshot ng convo nila, binulgar at lantaran. Dinikit pa sa pader. Nung walang pakundangan, talagang pinahiya niyan. Malinaw ba yung mensahe? Nung kanilang usapan, mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala? Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol ba naman yung next round mo? Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat. Halatado pagka-peki. Binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Wala na. Tapos na. Nag-aantay ako ng ganitong kalakas na puking inang yan. Yun, solid yun. Tinapos na ni Sixtat yung battle doon. Akala ko may call out kay Mot pero sobrang worth it nung setup. Tas biglang ganun yung payoff, ganun kalakas. Tarantado! Pakundangan, talagang pinahiya niyan. Malinaw ba yung... Actually, dito pa lang Dito pa lang sa mas malinaw yung wag kang pagkatiwalaan. Doon pa lang Tapos biglang nasundan pa ng isang solid na linya na ganun. Yung mensahe, nung kanilang usapan, mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Kaya ikaw, Mot, Tomas, asan si Tomas? Wala? Tomas, ingat ka sa inakala mo na bestie. Poison pistol ba naman yung next round mo? Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat. Halatado pagka-peki. Binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Grabe yun. Easy. Ang lakas. Ano? Ribat na ribat. Okay ulitin ko lang yung linya ni Six Threat na binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang Jerry. Sobrang lakas nun at masasabi ko na walang linya si K-Ram sa round 2 niya na kayang tumapat doon. So ganun kahalimaw yung linya na yun. Easy. Ribat na ribat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. May Ram, siya sa pangalan. Sumakto din sa tema. Di mo to kailangang i-rebat. I-reboot mo yung palyado mong sistema. Ay, grabe naman yung yung ender. Hindi mo kailangan ito i-reboot mo yung sistema. Wala. So, tatlong solid na haymaker yung narinig natin sa round 2 at enough yun para matabunan niya yung performance ni K-Ram sa round 2 niya. Andun yung mas malinaw na wag kang pagkatiwalaan, yung Tom sa Jerry na kinakasama, tapos yung hindi mo to kailangan i-reboot mo yung sistema. Yung tatlong solid na haymaker, enough yun para matalo ni Six Threat yung buong round 2 ni K-Ram. And yun, satisfying. Actually, na ako dito, speechless na ako. Parang gusto ko na lang siyang panoorin. Ayoko na siyang i-judge kasi alam mo yun, siksik sobrang siksik. Medyo hindi pa nakukuha ni Six Threat yung buwelo, kaya nga ni 9 ko lang yun, di ba? 9-8. Pero pagdating sa round 2, kitang-kita na yun. So, consistent naman yung K-Ram from round 1 to 2. Binigyan ko ng 8 puntos yun. Pagdating sa round 2 ni Six Threat, from 9 points sa round 1, perfect ang ibibigay ko sa round 3. Sobrang inang yan. Lakas ng tatlong haymaker na binitawan ni Six Threat dito. Sobrang bigat nun. Yung tatlong kahit yung alam mo yun, yung kahit
kunin lang natin yung tatlong haymaker na yun, tapos i-deliver lang niya ulit ng i-deliver. Tangina, malakas pa rin yung impact eh. 'Di ba? Don't get me wrong, malakas yung K-Ram sa 1 and 2, pero hindi yun enough eh. Kasi sobrang solid ng 6 threat. Rounds 1 and 2 pa lang to may round 3 pa. So respect kay K-Ram, solid na performance sa 1 and 2. Sana mas maging malakas pa yung round 3. Tignan natin, okay? Pero so far wala na akong ibang masabi doon eh, 'di ba? Okay, K-Ram. Round 3, K-Ram, let's go! Ang galing! Bago ko mag-umpisa sa round 3 ko, if that's fine, gusto ko lang ipaalala na pinapasahuran ka ni Badger, gago! Round 3 game! Ito dapat kalaban ni Mot nung Disyembre. Kaso nawala ang iyong tikas. Alam mong inaabangan yung match-up nyo matagal na taon ang lumipas. Tinanggihan niya rin si M-Side sa sunugan. Pati kay Pistol kumaripas. Kaya dapat pangalan mo, Floyd, Mayweather, kasi ang galing mo umilag! Okay. Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Ang Poison na magagaya. Tangina ang witty. Ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na sinyo, pero walang susunod na Nikki. Ano? Proud ka ba rin doon? Sa yung binagong bersyon? Oo, walang Poisong magagaya, pero Sayad meron. Yung ideya galing sa Lisano, batukan na kampyon. Kahit hindi ko nasuyurin, alam kong nakuha mo lahat yun. Pero maiba. Lisa, suyod, Alam okay? niyo ba na nagbabasketball din tong si Tarantado? Yung shooting niya, mala Curry, pag rebound, mala Renz. Berano. Sabi na nga ba eh. Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa. Walang auto-tune yun, par. Ikaw, napakinggan ko yung kanta mo. Yung Kilalang Tirador. Teka lang, parang may katono. Kapitana ba doon? Respeto kay Kap. Minsan na nga lang maglabas ng kanta yung tao, ninakawan mo pa ng flow. Ano ba naman yan, Kapitan? Alam mong pinost niya na yun nung 2021, tas nag-upload ka nung 2016. Grabe ka naman! Di gago, binaliktad. Pinagmamalaki niya na nakapag-perform yung 3 digits sa ibang bansa. Tanga, wag kang feeling, men! Alam kong si Kuya lang inimbitahan doon dahil sa pagkapanalo ni BBM. Real talk! Thanksgiving party talaga yun. Sinabit yung 3GS, ay sinabit yung 3 digits. Ulit! Sinabit yung 3 digits, yung mga gago, tuwang-tuwa. Tapos kinanta nila yung hit song nilang, Bangon Pilipinas, bagong mukha! Putang ina. Partida. May kanta pa siyang Das Business. Okay. Na against sa mga gobyerno. Yung tema nun, hipokrito sa pagkatao mo tumerno. Kasi nasilaw ka sa pera at racket. Gaya ng pandidis mo sa XB. Para magkaroon ka ng market. Pero nagkamali ka sa dulo kasi tingin mo sa budget ay budget. Ano? Sabi niya pa kay Kuya Shernan, yung baba mo parang babasor. Babasor. Pokemon ang ina mo, walang ganon, gago! Okay. Kaya pagkatapos ko tong durugin, panigurado magiging asto. Reverse Pokeball, ikaw mismo nahuli dyan sa sariling rounds mo. Kaya, you stay sa temptation. I-maintain ang label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na luli, pinapasahuran ka ni Badger! Tapos na? Round 3, 6. Yun lang, nabitin naman yung round 3 ni K-Ram. Feeling kong ikli nung round 3 ni K-Ram. Tangina, bitin yun.
Yung rounds 1 and 2 ni Kairam sakto yun para sa akin. Pero pagdating sa round 3, medyo nabitin ako doon. Siguro dahil mas nagustuhan ko yung performance ni Kairam sa round 3. Strongest round ni Kairam yung round 3. Pero hindi, nabitin ako kasi alam ko meron pang mga kasunod kaso hindi na or wala na. Sayang, hindi to yung ina-expect nating round 3 ni Kairam. Malakas yung round 3 ni Kairam pero nabitin ako doon kasi akala ko may mga pasabog pa, 'di ba? Okay. Recap round 1 ni Kairam. Since hindi nga tayo nakakaintindi ng mga Bisaya na linya, which is yun yung nangyari sa round 1. Ito recap lang para ma-judge na natin or mabigyan na natin ng final score si Kairam. Round 1 ni Kairam, parang half ng round ni Kairam is more on Bisaya 'di ba? Tapos nung nagtagalog na siya, medyo late na 'yon. Pero yung pinaka-ender ng round 1 is nagustuhan ko. So, yun. So, binigyan ko ng 8 puntos si Kairam doon kasi for me, yung other half lang yung naging naintindihan ko or yun lang yung iniskoran ko eh. So, malakas naman yung second half niya. Pagdating sa round 2, ganun na naman, parang inside topic na naman yung nangyari kay yung mga inanggulo, yung mga inanggulo ni Kairam is inside, 'di ba, yung about sa grupo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko masyadong alam yung sa mga grupo-grupo ng mga battle MCs, 'di ba, yung kwento about doon sa 3 digits Donggalo, wala akong masyadong alam doon. So hindi ko rin masyadong napagpokusan yon o hindi ko masyadong nabigyan ng score or ng puntos yon. So para sa akin yung 1 and 2 parehas ng parehas ng approach, parehas ng atake, parehas ng level. Pero pagdating sa round 3, andun na yung mga naiintindihan ko ng mga linya. Although may inulit si Kairam dito yung pinapasahuran ka ni Badger, na ulit yon. Tapos yung Babasor, Pokemon, walang ganon. Tapos reverse Pokeball, ikaw yung nahuli, something ganun. So, mas naintindihan ko yung round 3 ni Kairam. Kaya para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni Kairam. So, 8-8, ito, final score na to. 8-8-9, bigyan ko ng 9 points si Kairam doon. Props doon, malinis yung performance. Pero, although nabitin ako doon, pero mas pulido yon, mas on point yon, mas malakas yon. 8-8-9, 16-25, 25 points para kay Kairam. Sa rounds 1 and 2 naman ni 6th threat, konting recap lang. Yung round 1, medyo lumamang lang si 6th threat ng sigurong gahibla doon. Siguro mas naging mas understandable lang yung mga binitawan niya ng mga bara. Kasi although nagbisaya si 6th threat sa round 1, pero mas marami yung naging punto or mga bara niya ng Tagalog na masasabi ko na dumirekta or nasapul si Kairam. Kaya, pero hindi ko yun pinerfect kasi alam ko may mas malakas pa na 6th threat. And yun yung narinig natin sa round 2 ni 6th threat, no? 3 haymaker yun, sunod-sunod. 'Di ba? Yung Tom and Jerry na reference, yung di mo kailangang i-reboot mo yan. Tapos meron pang isa. 'Di ba? May isa pa yung nasa gitna after nung Tom and Jerry na reference, may isa pa. So 3 sunod-sunod na haymaker yung pinarinig sa atin ni 6th threat sa round 2, and para sa akin sobrang effective ng ginawa niya, kaya binigyan ko na 10 puntos yon. So sa round 3, tignan natin kung mauulit ni 6th threat yung ganong kalakas na round 2 pag ganun yung mangyayari sa round 3 ni 6th threat. Madali natin masasabing tinapos na ni 6th threat yung battle. 6th threat, let's go! Boss, ikaw pala nagpapasahod sa amin? You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin. O sa balik! Sobrang simple nung rebat, no? Pero
Ano ba? Ilang beses sinabi ni Kayram yung pinapasahuran ka ni Badger. Round 2 pa lang, sinabi na niya yun. Pagdating sa round 3, 2 beses niya ata inulit yun. Tapos igaganon lang ni Six Threat, irerebat lang ganun ni Six Threat. Tapos na, tunaw na yung sinasabi ni Kayram. Round 3, 6 threat, let's go! Boss, ikaw pala nagpapasahod sa amin. You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin. O sa balik. Aray! Sabi niya kay Penpluma, panis ka pa rin sa RAM kahit gigs pag-uusapan. Okay. Star agad yan? Anong gigs tinutukoy mo? Yung events na sinasabi ka for 1.5 tas once a month lang? Event namin dito sa Cebu nung Disyembre. Ito, pormadong marahas. Inaasahan ko yung performance malakas. Sumigaw siya ng Cebu maglangas. Mga tao ning gawas. Bay, promise. Tangina yung crowd gumano, no? No ba naman? Akala ko nga naging si Moises ka nung hinawi yung karagatan. Pero yung pakay ko talaga, ba't na-bring up yung laban nila ni Pen? Malalaman nyo kung gaano ka lang hiyato. Pinuna mo yung pagbigkas niya ng eagle as eagle. Nakakatawa, no? Sa Cebu yung angle. Battle, tangina mo! Bisaya mang kabay! Alam mo yon, pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa abay kanyang ginago, Wala pa. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa abay kanyang ginago, nagawa mong laitin yung salita na kayo rin sa bahay nyo sinasalita mo. O sa XB. O sige, pag-usapan. Game. O Distract 2020. Okay. Nagsimula sa konting di pagkakaintindihan lang hiya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas uminit na bigla. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total feel mo namang abogado kanila. Game! Matagal na kami nakapag-usap ng tao. Yung diferensya sinaalang-alang. Tapos galit-galitan kayo ngayon. Kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan. Isa kayo sa gumawa ng reaction video, ah! Aray! Isa kayo sa gumawa ng reaction video, ah! Ano yung kwarta, nalasahan? Nakinabang din pala sa beef. Baka nga daw magatasan. Isa yon sa nagpainit ng quarantine. At isa ka sa nagkaarep ang galing. Kung di dahil doon, baka nag-food panda rider ka na din. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon. Kasi kailangan niya ring magpasiklab. Para mas makadikit lalo doon sa G-Wolf, gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad. Nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad. Wala na tol. Ibang klase yung Six Threat, men. Ibang klase, men. Ibang klase. Zaki! Niyabangan pa si Zaki. Inggit ka lang kasi nakakasama ko, das sauce. Oh? But how's that working for you? Karera mo, umabante ba? Yung mga shows mo ba, dumami na? Nakakasama ko si ganyan, si ganto, lahat ng yan pinagbida, pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama ka ni... Aray! Aray ko po. Adyan, ramdam ko yung bigat nun. Ramdam ko yung pagiging solido nun. Aray. Kaya
Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, yung mga kanta nalulugmok. Pangalan di tumutunog. Tagal mo nang tsumutsupa, wala pa ring pumuputok. Gago. Mula 3GS, Team Pinsan, XB, Mot, lahat ginawang bitch ka, iho. Kaya pala may K ka sa pangalan, ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito. Wala na. Grabe, sunod dikit-dikit yung mga haymaker ni Six Threat. Hindi ko na kayang isa-isahin yung mga haymaker na yun. Ang lakas. Tuloy ko pa! Lahat na lang tinuri kang Bisayang katulong. Alila ka mamen. Made in Leyte ka na nga, made in Maynila ka pa rin. Maawa ka sa sarili mo, king ina. Masakit pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangaraping maging iba, pangarapin mo maging iba. Okay? Ganyan din ako nung unang sampa ko. Nasilaw sa kung anong uso. Ang kaso, nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalaunan nakapa ko, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo Shit. yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado. Hindi, Ang ganda nung punto ni Six Threat doon, no? Ginamay ko pa masyado ang bunga kampyonato. Damn! hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado. Hindi ako yung kalaban mo dito, kay Ram, kundi ang sarili mo, gago. Swerte mo pa nga, natapat ka sa tinuturi kang kabaro. Mga nasulat kong mas masakit pa, alam ni Nikki, pero hindi ko tinangkao sa kamay ng DDS si kay malinis tinabaho. Tang ina mo, Six Threat! Judges! Inan, lakas nun! Kairam! Inang, ang lakas nun, pre. Round 3, strongest round din ni Six Threat yun. Pero syempre max na natin 10 puntos. Hindi na natin kayang magano doon. Pero kung lalagpas tayo doon, pwede kong bigyan ng 20 or 30 points yun. Ganun kalakas yun. Sabi ko sa inyo, hindi ko na kayang isa-isahin yung mga haymaker na ginamit or in-spit ni Six Threat sa round 3. Sobrang siksik. Sa pagkakabilang ko na lang, parang may 4 or 5 haymaker na sobrang nauga si Kairam. Doon pa lang sa umpisa eh. Doon sa rebat, haymaker na agad 'yon na ikaw yung nagpapasahod sa amin, tapos yung pinakamalaki mong views is sa akin galing, 'di ba? Doon pa lang basag na, 'di ba? Ilang beses inulit ni Six Threat yun sa round 2 and 3, pero doon pa lang sa simpleng rebat, isang rebat lang natunaw na yon. Tapos yung bandang gitna hanggang dulo, 'di ba? Sunod-sunod yung mga naging punches ni Six Threat, at masasabi ko talaga na sorry Kairam, puta. Ang lakas mo dito. Prepared, malinis, pero ibang level yung Six Threat ngayon. 'Di ba? Ibang level yung Six Threat ngayon. Sobrang halimaw, men. Sobrang halimaw ng Six Threat ngayon dito sa laban na to. So I'll go for Six Threat sa 30 to 9. Ay, na joke lang. 30 points kasi talaga yung magiging alam mo yun, yung all 3 rounds ni Six Threat parang siniksik niya doon sa round 3 na ganoon talaga kalakas yun eh. Pero ayun, 10 points, 30 to 25, 8, 8, 9. Tain nang yan. All 3 rounds Six Threat, pero yung Six Threat sa round 3 sobrang layo ng agwat sa rounds 1 and 2 na pinakita niya. Pasensya na, hindi ko na may isa-isa yung mga linya, pero kita nyo naman yung sobrang natural ng reaction ko sa
naging mga verses or sa naging mga punchlines ni Six Threat sa battle na to, sobrang natural yun lahat. First time ko to mapanood at sobrang pulido na. Alam mo yung setup pa lang ni Six Threat, naghihiyawan na yung crowd, pero siyempre consistent tayo, di natin pwedeng i-base, no? Hindi natin pwedeng i-base yung lakas ng round sa crowd reaction. Kailangan ko i-disregard yun, and para sa akin ganun pa rin 'di ba? Even walang crowd reaction, para sa akin kung paano ko inabsorb yung mga verses na yun, ganun pa rin talaga kalakas. Speechless sa rounds 1 to 3 ni Six Threat, pero props sa rounds 1 to 3 ni Kayram, sobrang solid din nun. Versus Six Threat. Kung nagustuhan niyo yung laban na yon, alam niyo na! Ang mananalo dito, magkakamit ng 50,000 pesos na bonus at mag-a-advance sa second round na may potensyal na mapanalunan ng 1 milyong piso at diamond ring. Ang boto ng hurado, 5-0! Panalo si Six Threat! Ay, salamat kay Kayram. Bay, first time na ko siya nakita nga wala nag-choke entire round ato ka solid bay. So, salamat sa Cebu sa ikatulo na ako ni balik Cebu bay. Karon pala ko naka-battle. Dugay na kinako ni pangarap. Salamat kasi inyo tanan niya bay. Saras, happy birthday pala sa asawa ni Kuya Matias na si Melody Periamil. At sa Hot Stuff, ano pa ba? Sa Kayram. Salamat. USB. Gusto ko lang shoutout si OJ Nero, Boss Reds ng JRP, Kuya John Singson, Cypher Philippines, Space Rebate Force, Crown Manila, Tambay Cup, Southside Barber. Salamat na marami. Boss, maraming salamat. Putang ina, halimaw na performance yun para kay Six Threat. Nakakagulat. Yung huling battle na napanood ko ni Six Threat, yung kay Shernan Ang lakas na ni Six Threat doon, pero para sa akin, pinanood ko yung judging nun at 3-2 naman yung naging score nun. Pero para sa akin, nakuha ni Shernan yung battle na yun Pero syempre, Six Threat yun, 3-2. Alam ko sinabi ni Boss Arik doon, 5-0 sa Boss, 5-0 in favor of Six Threat Pero nung pinakinggan ko yung judging, 3-2 yun 3-2 in favor of Six Threat. Pero para sa akin, nakuha ni Shernan yung battle na yun. Na-review na natin yung battle na yun at tignan nyo, panoorin nyo na lang kung paano yung naging breakdown ko dun sa battle na yun. Pero dito, ibang klase to. Ibang klase. Sobrang halimaw, sobrang lakas ng Six Threat dito. And yun, gaya ng ginagawa natin sa judging ng Matira Mayaman, hindi natin sinasama yun sa vid kasi may background music, baka makapiright tayo, sayang naman yung effort natin. So papinapanood ko na lang off cam yung judging ng Matira Mayaman tournament. So ayun, na satisfied naman ako sa isa sa mga inaantay kong battle ng Matira Mayaman dito, Six Threat vs Kayram. Sobrang nakakapanibago lang kasi hindi masyadong nag-focus si Kayram sa jokes dito Parang ayun kasi yung ina-expect ko, na magpapatawa siya na magpapatawa. But although may mga jokes, may mga witty jokes, pero mas maraming mga jokes yung inaantay ko. Pero still, siguro nag-iba kasi nga Six Threat, 'di ba? Six Threat halimaw 'yan. So nag-adjust si Kayram sa ganung estilo at sumabay naman, no? Hindi naman natin pwedeng i-disregard yung naging run ng 1-2-3 rounds 1-2-3 ni Kayram. Malakas 'yon. Hindi nga lang naging enough 'yon sa naging rounds 1-3 ni Six Threat, no? So ayun, pasensya na kung wala akong ibang masabi. Nagre-react na lang talaga ako ng, alam mo 'yun, natural na reaction kasi umuulan ng mga haymaker tsaka punchline talaga pag si Six Threat So, big question talaga to kung matutuloy ang Moth versus Six Threat. So, sana maging palakas ng palakas yung performance at nakaabang-abang din yung Six Threat versus Akata ngayong April 23. Malapit na yun. Or April 23 ba? Or kailan ba yun? 27 pala, 27. So, ayan. Kita-kits tayo, balik tayo sa request videos. Yung 1 minutes, ipunin muna natin kahit mga 5. Kasi 10 battles yun Kahit 5 na 1 minutes,
Antayin natin para sunod-sunod or tuloy-tuloy yung review natin sa 1 minutes. May uploaded na eh. 'Di ba yung Katana versus Crispy Pitus. Andun din kasi ako nung 1 minutes, napanood ko yung 1 minutes ng live, kaya ipunin muna natin kahit 5 lang muna, okay? So kita tayo, balik tayo sa mga request videos sa mga susunod na uploads natin, okay? Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.